So ating po magiging sermon text para sa umagang ito is the one that we have read kanina sa ating scripture reading. So for the sake of time, dahil medyo mahaba yung coverage ng ating lalataan ngayon, we'll be skipping the rereading of the sermon text. But instead, tayo muna ay manalangin as we prepare ourselves to ask the Holy Spirit na tayo gumayan na sa ating paglalakbay sa mga lalakan. So let's pray. Ang dakila at mabuting Diyos, muli mo po kaming inihaharap sa iyong mabuting salita. And this is your way of feeding us, Panginoon, para sa pagbusugan ng aming mga kaluluwa at sa papahingahan din ito. At saan kami tunay na makatamo ng mga bagay na ito sa aming pagtingin sa iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang tamang unawain, tamang tanggapin, na tamang may sa buhay, ang bawat na pupulot sa mga talatang ito para sa kapakinabangan ng aming mga espiritu. We also pray, Panginoon, na saan ako ingatan mo sa iba't ibang klase ng pagkakamali upang tunay na makatanggap ng walang bahid at kapakipakinabang na pagkain ng iyong salita ang mga minamahal ng tupa. And I also pray, Panginoon, na patuloy mong ipaalala sa akin that even though I'm the one who's going to preach these things, na ako na nangangailangan ng mga bagay na nilalaman ng mga talatang ito. Help me na sana may sa buhay ko din at pakinabang din ako kasabay ng aking mga kapatid sa pananampalataya mula dito sa mga talatang namin ngayong umaga. Kami po ay lumalapit sa iyo bilang makasalanan, na mga kasalanan namin ng natiling hindi maging hadlap, upang kami tunay na matanggap at kami makinabang mula sa mga talatang ito. Pati instead, sana na aming mga magpulot mula sa mga talata ay katulong upang kami magpatuloy sa pagiging gawamis ng aming halimos. Hindi po ang aming pananalangin, Panginoon, at ako sigurawa ng banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang iyong pinakamamahal. Maraming salamat. Ito po yung dalaman sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. So I'm going to set expectations. We are down to the last 2 weeks, including yung Sunday ngayon, sa ating journey in the book of Mark. So it's been almost 2 years. So we have started the book of Mark June of 2023. And we are about to end the book of Mark before March starts. So hanggang Sunday na lamang ito. At ang mga talata na ating tinitingnan ngayon ay ang mga huling talata ng aklat ng Marcos. Maybe some of you will be asking the question, bakit hanggang 16 ka? So I'm among those who hold the position that verses 9 all the way down sa nakikita natin na huling verse sa Mark 16 are not included in the original language. Kaya kung makikita nyo sa mga Biblia, yan ay, if not, naka-parenthesis na gano'n, starting from verse 9. Actually, may ilang translation na sa mayroong pang nadagdag na kaunting mga pangungusap sa verse 8 ay may mga nakalagay doon na footnote na kaya may gano'n parang parenthesis ay not every manuscripts include this following passage. Doesn't mean na hindi naingatan ang salita ng Diyos. It doesn't mean na hindi ang ating ginagamit na mga Biblia ay accurate or anything like that. Kasi kahit yung mga naroroon na sabihin natin na nakalagay doon sa verses 9 hanggang sa pinakang verse ng Mark 16 does not contradict in any way the harmony of Scripture. Kumbaga sa piyaya ng Diyos, kung naman sila napalagay doon, ay hindi naman siya talaga nag-contradict sa nilalaman overall at sa pagkakaisa ng banal na kasulatan. And we shall be approaching this portion ng Mark for the next 2 Sundays kasi there's so much to get from out of this text. And kahit nga kung tutusin, kulang na actually yung 2 Sundays for us to get a lot from or get almost all that we can get dito sa mga talatang ito. Pero we'll have it discussed in 2 Sundays. The Lord willing, sana we could get as much as we can para sa ating kapakinabangan in those 2 Sundays that we will be looking at this text. Now, considering kung i-add natin yung nakaraan, although nung nakaraan is Mark 15:42 to Mark 16:1, kung i-count nyo yun, pwede natin sabihin that we're taking at these 3 Sundays discussing the text that we have for this morning. Now, to look back, nung mga nakaraan,
Matapos natin talakayin sa several Sundays na nakaraan yung mga iba't ibang eksena na nangyari sa paghihirap at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. We have tackled last Sunday the very importance of the meaning of His death and suffering in terms of paano ba tayo dapat tumugon, ano yung inaasahan na maging pagtugon ng mga nakinabang sa pagdurusa at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pinakamadaling sagot doon sa tanong ngayon ay ang pananatiling tapat sa Kanya. Nakita natin yung nakaraan the points that we have discussed na through the examples of those who were there, noong ating Panginoong Jesucristo ay nagdurusa sa krus at nalagutan ng hininga doon, nakita natin na mayroon doon mga mananampalatayang nakipagpagalan sa Kanya, meaning who have shared in the sufferings of Christ by being there all the way to the cross, kahit sa kabila ng mga banta, ng persecution, maaari silang patayin na rin on the spot doon, o di kaya naman nang dahil rin sa hirap ng kalooban na kanilang dinaranas habang pinapanood nila ng harapan na ang kanilang minamahal na Haring Pastol ay nagdurusa at unti-unting nauubusan ng buhay sa kanilang harapan. Especially in the Mother of Jesus Christ, the earthly mom ng ating Panginoon. At ito ay si Maria. At nakita rin natin na naharapat na katapatan sa ating pagtugon, sa kamatayan, pagdurusa ng ating Haring Pastol, yung ating katapatan patungkol sa pagiging mapagparangal sa Kanya. Na naging example natin dito si Joseph Arimathea, which we are still looking at this morning, na kung saan ay noong kanyang nakita o nasaksihan ang pagdurusa at kamatayan para sa Kanya ng ating Haring Pastol. Nagpaningas ito ng isang angkop at makadiyos na tapang sa kanyang puso, na noong mga una, bago mangyari sa harapan niya ang pagdurusa at kamatayan ng ating Panginoong Jesus, kasama siya doon sa mga tinatawag na mga lihim na mananampalataya. Hindi hayag. He was a hidden disciple. But when he witnessed the suffering and death of Jesus Christ, nagbigay ito ng mga Diyos na tapang sa Kanya upang hingin niya ang bangkay ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mismong nagpasimula ng kanyang pagdurusa. Kay Pilato himself. Kaya nga sabi dito sa ating text o tinalakay natin din nung nakaraang linggo ay verse 43. May katapangang pumunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. He was given a godly courage nung ma-witness niya ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. And the reason why he exercised this courage at siya mismo ay lumapit kay Pilato, nagpasimula ng pagdurusa ng ating Panginoong Jesus. Di ba nga sa Crete, he suffered under Pontius Pilate. At kung matitignan mabuti, he could have suffered the same way approaching Pilate himself. Joseph Arimathea could have suffered the same way sa kanyang paglapit. Pero ang dahilan ng kanyang paglapit is upang parangalan ng ating Panginoong Jesus. Na siya hinamak, dinura-duraan, pinagusahan ng hindi nararapat at kinutyak ng mga tao ng Israel. He did the opposite of that. Ang Israel na kung saan hindi nagbigay ng karangalan sa ating Panginoong Jesus, he did the opposite. Nagbigay siya ng karangalan sa ating Panginoon by exercising His godly courage to give our Lord Jesus Christ an appropriate burial, an honorable one. Di ba bumili siya ng kaya ng nino, ibinaba siya sa krus. Si Panginoong Jesus na hindi na tinarato ng marahas, tinarato niya with gentleness. At siya inilagay sa isang maayos na libingan. Siya mismo ang nagbulong ng bato sa pintuan ng libingan to make sure that Christ's body is secure and honored. Kung tutusin, hindi basta-basta ang magbulong ng malaking bato sa pintuan ng libingan. Diba ito ay isang klase ng trabaho na kung saan ay pinabalisan ng mga kababaihan kung sila ay dadalaw. Kung sila ay dadalaw doon sa libingan, sino magbubulong ng bato? Diba? Kasi that stone is heavy. Diba? Hindi siya basta-basta. And itong marangal na kagawad, itong mayaman na kagawad,
ay nagkaroon ng ganitong klase ng pagpaparangal sa ating Panginoon. Discuss natin, we don't have to honor the Lord Jesus Christ the same way kasi imposible yun sa panahon natin ngayon. Ba't hindi natin dapat kaimbitan ang mga tao, mga mananampalataya ng una, sapagkat sa kahit anong panahon, binibigyan ng access ng ating Diyos ang bawat upaniya na iparangalan ang ating haring pastor. Sa paraan kung saan ay ating pinabubuhay ang kanyang kalooban, sa paraan kung saan ay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay tayo nagsisikap upang magkaroon ng pagbabago ang ating buhay para sa ikarangalan, para sa ikapupuri ng ating haring pastor. And that is how we should respond to the death and suffering of our Lord Jesus Christ. So, minsan nga natin makaraan ang pagbiyayang kamatayan at katapatan ng ating haring pastor, pinangarapat ng katapatan ng mga pinapastor. Now, as we approach the text again this morning, we've added 7 more verses, verses 2 hanggang verse 8, ay ating titingnan na yung pawang mas mahalagang mga bagay na dapat nating kunin o langin pagdating sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung baga parang ako na lamang yung how should we respond to the death of Christ, ngayon naman, how should we look at both the bodily death and the bodily resurrection of our Lord Jesus Christ. Ano ang kahulugan ng mga bagay na ito upang makatulong din sa atin na makatulong tayo ng tama sa ating o sa pagdurusa ng ating haring pastor. Titingnan natin ang mga aplikasyon patungkol sa naging paglilibing, bodily death ng ating Panginoong Jesucristo at ganoon din sa kanyang bodily resurrection. And to set expectation, dahil nga nabanggit ko na kanina, now we will be looking at this text for 2 more Sundays, including yung Sunday ngayon. This Sunday, we shall be looking at Christ's bodily death and resurrection as it relates to His person. Diba anong kaugnayan ng kanyang bodily death and resurrection sa kanyang persona? So, mag-focus tayo sa kanyang mga katangian, sa ipinahayag ng Diyos sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. And next Sunday, tying din sa ating Lord's Supper, we shall look at this text to learn about Christ's bodily death and resurrection as it relates to our salvation. So ngayon, concentrate tayo sa relationship ng mga ito sa persona ni Kristo, and then next Sunday, kasabay ng Lord's Supper, o bilang paghahanda sa Lord's Supper, titingnan natin siya as it relates to our salvation. Ngayon, bago ang lahat, mula sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang pangkatawang kamatayan at pagkabuhay ng ating haring pastol ay kapahayagan ng pagpapakababa at pagtataas sa Kanya. Nais kong ulitin, ang pangkatawang kamatayan at pagkabuhay ng ating haring pastol ay kapahayagan ng pagpapakababa at pagtataas sa Kanya. So as it relates to the person, o sa pag-uugnay sa persona ni Kristo, marapat na ating tingnan itong mga nangyaring ito sa Kanya, yung Kanyang pangkatawan or bodily death, at yung Kanyang pangkatawang muling pagkabuhay or bodily resurrection, as it relates to His what? Humiliation and exaltation. Yun yung dalawang bagay na kailangan muna nating tingnan. Ang Diyos na napakataas, na nagkatawang tao, umalis sa Kanyang tono, sa Kanyang pagkakatawang tao ay nagpakababa na, ngunit siya ay hindi lamang nagpakababa by incarnating as a human being, but by also being put to death. As in real death. Hindi lamang siya pumunta dito sa lupa, ngunit siya inakaranas na siya lamunin ng lupa. O ibaon rather, hindi man siya linamon tuluyan because hindi siya nagkaroon ng corruption, muli siyang nabuhay, ngunit siya ay nabaon doon sa lupa. And that is how He was humiliated. We don't always, or we shouldn't always see the word humiliation in a negative way.
Di ba, usually pagka narinig natin, humiliation, parang napaka-negatibo nito sa atin. Pero in Christ's humiliation, iba kaya may positibong kahulugan ng humiliation sa isang Kristiyano sapagkat ang ating Panginoong Kristo in His humiliation, kaya nilalanasan yung humiliation na yun is because He humbled Himself graciously. Kumbaga, hindi naman yun magagawa ng kahit sinong makasalanan sa Kanya, yung pagpaslang sa Kanya ng hindi makatarungan, kung hindi siya nagpakababa dahil sa Kanyang biyaya. And that is one of those things that we should look at sa umaga na ito. Kaya ang dalawang bagay, para mas maunawaan natin ang ibig sabihin ng pangkatawang kamatayan, ang katawang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ano ba ang pinapahayag ng dalawang bagay na ito? Una, ang kapahayagan ng di masukat na pagpapakababa sa napakataas nating Haring Pastor. Ulitin ko, ang kapahayagan ng di masukat na pagpapakababa sa napakataas nating Haring Pastor. Ang dalawa natin titingnan, ang kapahayagan ng di masukat na pagkataas sa nagpakababa nating Haring Pastor. Ang kapahayagan ng di masukat na pagkataas sa nagpakababa nating Haring Pastor. Nakain natin yung una, ang kapahayagan ng di masukat na pagpapakababa sa napakataas nating Haring Pastor. Ngayon, we skip the part muna for the sake of time since na-discuss natin nakaraan kung ano yung mga ginawa ni Joseph of Arimathea. So we have strict discussion of that, so we're not going to dive into that much. Pero ang gusto ko maging tingnan natin sa mga talatang ito ngayong umaga ay yung verse 46. Makikita natin sa verse 46, bumilis ko sa isang telang vino. Pagkababa sa kanya sa krus, ay binalot siya, talking about Christ, ng telang vino, at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato. At iginulong niya ang isang bato sa pintuan ng libingan. In verse 45, makikita natin, ipinagkaloob ni Pilato kay Jose ang alin? Ang bangkay nino ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin mauunawaan ng tama ang significance ng ano naman yung bangkay niya. Ano naman po siya ay inilibing o nilagay sa isang libingan. Hindi natin makukuha ang real significance nun unless we go back to the incarnation of Jesus Christ. So let's dive into His incarnation real quick. Ang pagpapakababa ng ating Panginoong Kristo, pwede natin siyang tingnan into two stages. First is bodily incarnation. And then second is bodily death. Or bodily suffering. And then, napakatindi ng biyaya ng Diyos at napakatindi ng pagpapakababa ng Panginoon. Tandaan natin, one of the attributes of God is His transcendency. Ano yung sabihin ng transcendence sa Tagalog? Siya hindi maabot. Walang tao kailanman, especially makasalanan, na makaaabot sa Kanya. Malibang siya ang magpaabot ng Kanyang sarili sa atin. Yun yung kailangan natin tandaan una sa lahat. At kung makikita natin sa pagpapakababa ng ating Haring Pastor, He was setting already the expectation in the Old Testament na siya darating bilang tao. At nung dumating nga siya, makikita natin sino itong dumating na nagpakababa ng katawang tao. Siya ang salita na noon pa lamang kasama na ng Diyos bago pa man likhain ang sanlibutan. John 1:1-5. Nung pasimula ay naroon ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliwanag sa kaliliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kaliliman. At itong Diyos na ito na naroon bago pa man likhain ang sanlibutan, na siya ay naroon na lumikha ng sanlibutan,
In John 1:14, naging tao ang salita. At ito yung isa sa mga bagay na sana pag ating muling tinignan in John 1:14 ay talagang magbigay sa atin ng isang karanasan ng malalim na biyaya ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. That is so gracious. Hindi lang siya nagkatawang tao. Nagkatawang tao siya to dwell with sinners. Ang mataas na hindi maabot na Diyos, nagpakababat, naging tao upang manirahan sa piling ng mga makasalanan. Kahit siya'y nanatiling banal at walang bahid sa kanyang pagkakatawang tao, siya ay nanirahan sa piling natin. Nakita namin, kaya sinabi ni Juan, nakita namin ang kalwalati, ang tunay na Kanya. Bilang kaisa-isang anak ng Ama. Is the only begotten Son. At ito yung isa sa mga unang nakita ni Juan sa pagkakatawang tao ng kanyang haring pastor. Siya ay puspos ng biyaya at ng katotohanan. It was an act of grace to incarnate and dwell among us. And that is a proclamation of the truth. Kasi nung lumang tipan pa lamang, nung ibinibigay ng Diyos ang kanyang katotohanan, isinet na niya ang expectation na ito. Ipinangako na niya. He is the embodiment of the truth once promised in the Old Testament. Kaya nga sabi ni Augustine, while remaining what He is, He became what He was not. Para hindi tayo maguluhan. Hindi ibig sabihin sa kanyang pagkakatawang tao, inalis niya ang pagkakos. Pero habang nananatili siyang Diyos, siya ay naging na hindi natin siya. While remaining as God, He became as man. While remaining what He is, He became what He was not. While remaining as the Creator, He made Himself as among the creatures. Not that He was created, but He took on flesh, just like His creatures. Truly man, truly God. Subalit sa ating pagtingin sa mga talata natin mismo, hindi lamang sa pagkakatawang tao makikita ang kapahayagan ng pagpapakababa ng ating haring pastor, ngunit pati din sa pagtikim niya sa kamatayan. Hindi lang niya natikman ang buhay dito sa mundong napupuspos ng kasalanan at nagsumpa ng kasalanan. Matutusin nga he had more, or Adam had more advantage than Jesus Christ. In what way? At least nakaranas si Adam ng ilang oras bago mahulog sa kasalanan na mabuhay sa isang sanlibutan na wala pang sumpa nito. When Christ came, His day one dito sa kasaysayan, He already had to live in a world sa kanyang pagkakataong tao na ilang libong taon na nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan at kamatayan. Kaya nga sa unang araw pa lang niya dito sa daigdig bilang sanggol. Nakaranas na siya ng mga iba't ibang mga sumpa ng kasalanan, bagamat siya'y walang kasalanan. Para ang haring pastol ay ipanganak sa isang sabsaban, sa isang hindi magandang kalagayan. Di ba mas privilege pa nga tayo pinanganak sa ospital? O ilan sa inyo ay pinanganak sa bahay at least, di ba? In an environment much more advantageous than the environment where Christ was born. Siguro kung ninyong mga higaan, kung natin mga higaan ay malalampot na higaan bilang sanggol, siya ay makatingin sa sabsaban kung kunan niyang higaan. At makikita natin kung gaano katindi ang pagpapakababa
pagkakababa ng ating haring pastor. And then eventually, not only did he taste what it means to live in a cursed, sinful world sa kanyang pagkakatawang tao, but he also tasted death. The consequence of sin that he never had, he was able to taste it as well. Sabi nga sa Philippians 2:6-8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Keyword, manatiling kapantay. Hindi ibig sabihin na wala siya sa kanyang pagka-Diyos. So, hindi niya, kumbaga, pinagpilitang manatiling kapantay. Hindi niya ito'y pinagyabang o kanya man lamang na ginamit sa kanyang buhay dito sa daigdig. Sa halip, pusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Hindi niya binitawan ang pagiging Diyos, ngunit ang pagiging kapantay ng Diyos. At namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. Namuhay bilang isang alipin nung siya ay nagkatawang tao. At sunod at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa Diyos. He who did no sin, he who became obedient actively sa kautosang siya rin mismo ang nagtaguyod on our behalf. Ay naging masunurin hanggang sa kamatayan upang tubusin tayo. At going back sa ating teksto, hindi lamang pagdurusa sa krus sa kanyang natikman, ngunit maging ang paglilibig. Walang ibang inililibing kundi makasalanan. Lagi natin natandaan. Dahil walang ibang namamatay kundi makasalanan. Sin always remains to be, or rather, death always remains to be the consequence of sin. Wala itong kasalanan. Pero dahil binitbit niya ang kasalanan natin, at na mga magsisisit sasampalataya sa kanya conviction spirit, siya na hindi nagkasala ay nakatikim, nakaranas ng hindi lamang malagim na pagdurusa, ngunit na kamatayan humantong sa paglilibing. Kung hindi nga ginamit ng Diyos si Jose ng Arimathea, Christ won't even be considered by Israel to have a proper burial. Salamat sa pagkilos ng ating Panginoon sa buhay ng mga taong kagaya ni Jose. Ngunit ang paglilibing sa Kanya is a testament that Christ really became man to substitute for you and for me. It shows how humble our Savior is. Kung gaano kababa ang loob ng ating napakataas na Diyos para isaalang-alang na gawin niya ang bagay na ito para sa mga kagaya natin, suwail, mga napastangan, at walang utang na loob sa lumikha sa atin. And talking about pride, alam naman natin, kalimitan, na expression of pride, kapag ka diba, ginawan ka ng masama, ginawan ng isang tao ng masama, lang yung sinasabi, ay hindi siya una lumapit sa atin. Siya naman nakasakit eh. Ang ating haring pastor, iba ang kanya naging pattern. Siya ang nilapastanan, pero siya ang lumapit sa kanyang pagkakatawang tao. Sa pagkakatawang tao, tumikim pa ng kamatayan para sa atin. Nakaranas malabutan ng hilinga. Nakaranas na magdusa ng pagduhusang hindi naman nararapat sa kagaya niya. Hebrews 2:9-10. Subalit alam natin, si Jesus kahit na sa kaunting panahon ginawang mas bababa kaysa mga anghel. Kita niyo yun? Siya ang lumikha sa mga anghel, pero sa kanyang pagpapakababa ay ginawang mas bababa sa kaunting panahon kaysa mga anghel. Ay binigay ng karangalan at kalwalhatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan.
Dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, tandaan niyo yung word na yun, words. Dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makatikim ng kamatayan. Ulitin ko yun. Dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makatikim ng kamatayan para sa lahat. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos. At ang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos. Warning, hindi ibig sabihin ng obligado ng Diyos. Let's look at the context. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangalagat sa lahat ng bagay, hindi sapagkat noon. Ito'y dahilan, sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Because Christ agreed to be the author of our salvation, God must, not because He was obligated, but because Christ humbled Himself even unto death to be the pioneer of our salvation. So sana mawala yung tinatawag natin totoong definition ng grace. Dahil hindi yun ang sinasabi ng teksto na obligado ang Diyos. No. But because His Son accomplished voluntarily out of His sovereign grace, the Father must save those whom Christ atoned for. In Isaiah 53:8-9, nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing, inilibing. Ito yung sinasabi ko kanina, na wala namang inilibing na hindi nagkasala. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man lang ng kabundahan. Sino ang mag-aakala na ang Diyos na hindi maabot sa pagkamataas ay magpapakababa ng ganito? In your own self-reflection, have you ever asked yourself that question? May tanong nyo ba yun sa inyong pagtitigan-tinan? Kung tinitingnan nyo kung gaano kataas ang Diyos is transcendent, hindi siya makakabot ng kahit sino, malibang maabot niya ang kanyang sarili. Kasi pinabot niya ang kanyang sarili, maging sa kalagitnaan ng ating pagkamakasalanan. At may pinabot niya ang kanyang sarili, hindi lang siya nagkatawang tao, at tumikim din siya ng kamatayan para sa mga kagaya natin. Makasalanan. Anong tao sa hari? Kaya, simula nung marinig ko kay R.C. Paul yung term na Shepherd King, pinag-aalam ko lang yung original from. Gusto ko ibahagi ito sa inyo kasi kung paano naging impact sa akin yung address na yung ni Jesus Christ. May dalawa kasing paalala yung salitang hari ng pastor. Si Kristo ang namamahala at naghahari. Pero siya ay nag-aalaga din. Kung bagay napakatinding kababaan ng loob yun. Sa mundong ito ang pattern ng mga naghahari, sila ang dapat paglingkuran. Sila ang dapat alagahan. Ang ating hari pastor, ang pattern niya, siya'y namamahala, siya'y nanguna, siya'y soberano, pero siya'y nangangalaga ng tunay. Napakataas niya. Kaya ang tawag sa hari, di ba, narinig natin yan sa pelikula, nababasa sa mga fairy tale. Ang tawag sa mga hari is Your Highness. Ano yung sabihin ng Your Highness? Ang taas mo. Punong mataas. And then our Highness, ang ating haring pastor, had humbled himself this way. Ang tanging sagot sa tanong na sino mag-aakala na ang Diyos na hindi maabot sa pagkamataas ay magpapakababa ng ganito. Ang sagot lamang sa tanong na ito ay kanyang di masukat na awa at biyaya. Wala nang iba. Since we're talking about the person of Christ, know that your Shepherd King is both merciful and gracious. In
in His humility. Kung ang ating Haring Pastol ay hindi maawain o mahabagin ng pagbiyaya, hindi niya gagawin ang mga bagay na ito. Kaya nga isa sa mga sinabi ni John in John 1:16, nung dumating si Kristo, nagkataon-taon na siya, full of grace and truth. Sabi pa niya, out of His fullness, sa kanyang kapuspusan, we have all received grace upon grace. Biyaya at higit pang biyaya sa kanyang kapuspusan. And that is in relation to His incarnation. At we can never talk about incarnation without talking about His death. Sabi na ni R.C. Sproul, to answer the question, why did Christ came as a man? The answer is because He came to die for sinners. No one dies unless he was first born. And that is why Christ's incarnation and His humiliation in relation to it is so important to meditate upon. Ang awa ay pagtugon ng Diyos sa ating kawalang kakayanan. Ang biyaya ay pagtugon ng Diyos sa ating pagiging hindi karapat-dapat. And we are both. Walang kakayanan, hindi karapat-dapat. Naging maawain, naging mapagbiyaya ang ating Haring Pastol. Kaya siya nagpapababa ng ganito. Ano naman ngayon para sa atin? Next week, we'll see these things in relation to our salvation. We save it for next week. Pero bilang ang napakataas nating Haring Pastol ay nagpapababa, hindi lang sa pagkakataong tao, ngunit hanggang sa ibaon siya sa lupa, tayo bilang mga tupa niyang kinubos, ay nararapat lamang din na magpakababa. Humility is a virtue that Christ's death reminds us. At hindi lang yun. Humility is a virtue that Christ's death secured for His people. Kaya kung titingnan natin mabuti, at kung ating alalahanin, ang kababaang loob ay isang katangian na kung saan ay inaasahan na lumabas sa kanyang mga tupa. Pero one of the greatest sins kung ating aaminin sa ating sarili that we still are so capable of is pride. Talagang natin mga puso ay napakadali pa rin mahulog sa mga tukso ng pagpamataas o pagpapakataas. At ito ay naipapahayag natin sa napakaraming sitwasyon, sa iba't ibang pagkakataon, sa napakaraming paraan. At kung hindi pa natin ito may pahayag sa isang nakikitang paraan, ang ating puso, malimit, ay napupuspos ng pagmamataas. Pero sa ating pagtingin sa pagpapakababa ng ating Haring Pastol to the point of death, may we be reminded of the virtue of humility, how important and necessary it is. Not to be saved, hindi tayo narisave ng kababaang loob. Sabi nga ni Ivo de Bauckham, virtue is not the gospel, but it is what the gospel produces. Virtue is not the gospel, but it is what the gospel produces. And humility is among those virtues. Ang kababaang loob ay kabilang sa mga virtues na yun. Kaya nga, alalahanin natin ang mapagbiyay at pagpapakababa ng ating Haring Pastol na hinahamon tayong magpakababa ng mga pinapastol. It is one of the challenges of Christ's humiliation, of His bodily death. Kasi huwag natin paghihiwalayan ang kanyang humiliation, ang kanyang humility sa kanyang bodily death. Kasi yun nga ang kapahayagan ng kanyang pagpapakababa. Pero hinahamon tayo nito sa ating pagtingin sa katangiang pagpapakababa, the humble
character of Jesus Christ. Tayo ay hinahamon nito. Bilang tayo nakatanggap ng benepisyo ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagpapakababa, hinahamon tayo nito na magkaroon tayo ng kababaan ng loob. Na pag dumating ang mga tukso na kung saan ay maaaring tayong mahulog sa pagmamataas, sa pag-alala ng nagpakababa, to the point of death, ang aking haring pastol para sa akin. Wala akong karapatang magpakatay sa tuksong ito na ako ay magmataas. Damhin natin ang mga bagay nito sa mga tukso ng pagmamataas ay malay sa atin ang pababaan mo. Hindi ka lang tinuruan, hindi lang tayo tinuruan ang ating haring pastor maging mababang loob. Again, ulit dito. Kabilang ito sa mga bungang binili niya ng kanyang dugo. Kabilang ito sa mga bunga na kung saan ay tiniyak na ating makakamit nang dahil sa ito ay kabilang sa mga binili ng buhay ng ating haring pastor nung siya ay nagkatawang tao at narinig ko sa daigdig niya. Sabi nga ni John Piper, not only did Christ purchase our salvation, He purchased the fruits of that salvation. Sana mo na sa atin ang kababaan loob bilang tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng kababaan loob ng ating haring pastor. Tingnan natin yung dalawa. Kung tumako naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay ni sa body and resurrection, ang kapahayagan ng di masukat na pagkataas sa nagpakababa natin ng haring pastor. We have looked at His humiliation, let's look at His exaltation. And we'll skip those parts kung ano yung mga sinaalang-alang ni Maria Magdalena at ng pa. Don't worry, natalakay natin yung nakaraan at yung mga detalye will tackle next Sunday. But umaga ng unang araw ng linggo, so it was Sunday. Kaya magbilang ng araw, to be precise, walang sinabi yung Bible, Christ rose again after 3 days. Sabi ng Bible, Christ rose again on the 3rd day. Yung mga sinagbibilang ng exact 24 hours. So, at hindi dapat natin pagtalunan yung mga bagay na yun. Dahil kung meron mang higit na mahalaga, bagamat mahalaga din yun, natin dapat tingnan o pangunahing tingnan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya yun yung kanyang pagtataas. Sasama natin yung victory niya against sin and death on our behalf. We'll carry that next Sunday. Pero tingnan natin ngayon yung kanyang exaltation. Siya na hinamak, siya na nagpakababa, siya na hinamak ng mga tao, ng mga makasalanan dito sa daigdig. Siya na pinapaslang, bagamat walang natagpo ang kasalanan sa kanya. Ay tinaas ng Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. Makikita natin dito, we would like us to focus on verse 5 and 6. Pagpasok nila sa libigan, kanilang nakita ka sa binata ng pag-iis ng isang tabi na mabuti sa itong Anghel. Nakaupo sa gawing kanan at sila ay nagtaka. So, this was Mary Magdalene and company. Yung mga kapapahilang nagdalaw dapat ang araw na ito. Kahiran ng mga mo ang pagkay ng ating haring pastor. Ito ang sabi sa kanila ng Anghel. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong magtaka. Ang ganda ng intro niya, no? Huwag kayong magtaka, kayong magulat. Hindi nagkulang kasi ang ating Panginoong Jesus to set expectations that He will rise again. So, syempre, alam natin kahit may set yung expectation, talagang magugulat pa rin tayo. Pero yun, huwag kayong magtaka. Hinahanap ninyo si Jesus sa Nazaret na ipinako sa krus. Siya'y muling binuhay. Yun ang mabuting balita. That's the good news. Buhay ang ating haring pastor. Siya'y muling binuhay. Wala siya rito. This is the abandoning of the grave. Tingnan ninyo ang dakong pinaglalagyan nila sa kanya. I'll say verse 7 and verse 8 for next Sunday. Pero let's talk about His resurrection. Bakit natin nasabi na ito ay pagtataas sa kanya? So kung titingnan natin ang kanyang bahagi ng kasulatan patungkol
sa kahulugan ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Naroon, sabi sa Romans, ito'y kapahayagan kung sino talaga si Jesus. At ano yun? Kasi anak ng Diyos. Hindi mo sabihin doon pa lang siya, naging anak ng Diyos. Ngunit yung kapahayagan kung sino siya talaga. That's why, oftentimes, yung resurrection ni Christ ay tinatawag din as His vindication. Sapagkat ibinasura ng mga tao yung tunay na identity ng ating Panginoong Jesus. At ginamit ito laban sa Kanya upang siya ay maslangin nila sa krus. Pero dito ay pinatunayan na ang Panginoong Jesus natin na ang Kanyang proklamasyon bilang anak ng Diyos ay tunay nga. Itong proklamasyon bilang siya anak ng Diyos na ibinasura ng mga tao na Kanyang nakasalumuhan noon sa Kanyang muling pagkabuhay, pinatunayan ng Diyos na siya na ang Kanyang anak. He was vindicated. He was exalted during this time. Pero ang kanyang muling pagkabuhay, which served as His exaltation and vindication, ay bodily. Matapos siyang paslangin in Acts 22:23-24 sa kapahayagan ni Pedro, sinabi niya na siya ay muling binuhay. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos. Acts 2:23-24. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya ay bihagin nito. Death could not hold Him now. Sabi nga ni Christ, I have the capacity to give my life away and the capacity to take it up again. Hindi lang basta capacity, but the freedom to sovereign siya. At ito'y bodily, Luke 24-39, nung nagpakita siya unang beses sa mga alagad, matapos niya muling mabuhay, ano sabi ng mga alagad sa anggulo ng Luke, para silang nakakita ng multo. Natatakot sila. So, dahil sa mga natitirang pagkapamamahiin ng mga apostol, ay may multo. Diba hindi yung unang beses sila napagkamalanin ng multo ang Panginoon? Di ba kahit naglalakad sa tubig ko, may multo. In Luke 24:39, sabi nung, tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito, hawakan ninyo ako ng masda. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako yung mayroon tulad ng nakikita nyo. It's bodily resurrection. In terms of salvation, napakahalaga nun. Pero tingnan muna natin in terms of His exaltation. Mahalaga siya in terms of His exaltation kasi Christ earned it. Ulitin ko, Christ earned it. Go back to the Garden of Eden. Ano ang sabi kay Adam? Do not eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Because if you eat of this fruit, ano yung promise? You shall surely die. That is a twofold promise in one sentence. Ano yung isa pang fold ng promise na yun? If you eat of this fruit, you shall surely die. Pero the opposite is true. If you do not eat of this fruit, you shall surely what? Live. Yung tinatawag natin na bagaman, Adam has no capacity to die yet nung siya originally ginawa ng Diyos dahil siya positively righteous. Pero had Adam obeyed until the end, mayroong tinatawag ng mga theologian that he would have as a reward from God. Yung tinatawag na glorified life. Kasi ang katawan niya is hindi pag-glorified body, mga. But alam natin ang nangyari Adam of it. Sabi rin ng mga theologians na alam natin that we also embrace kung saan bumagsak si Adam, ito'y pinagtalumpayan ng Panginoon Jesus. Where Adam failed, Christ succeeded. And as a reward, ano nangyari sa kanya? He was given a glorified body. And in terms of salvation that we will detail tackle next Sunday, kaya yung mga in union with Christ also have the hope of the resurrection, of having a glorified body. Pero sabi ng Hebrews 5:7-8, at ang author ng Hebrews ay bumalik noon sa panalangin ni Jesucristo sa Garden of Gethsemane. Sabi niya,
Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Sa kanina, tinitingnan natin yung humiliation. He was obedient unto death. Pero dahil nga siya lubusan nagpakababa, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng paglilinis. Iba na pangit ko sa inyo ng mga nakaraan natin diskusyon. Depende sa part ng prayer niya sa Garden of Gethsemane. Doon natin makikita ko ano yung tinutukoy nitong bahagi ng panalangin niya na inuuhan ng Diyos at inindihan. Ang inindihan niya is yung, if this hour pass by me. Kasi alam natin na, naranasan niya yung puot ng Diyos. Naranasan niya magkaroon sila kumbaga, nagkaroon ng pag-iwan. Hindi in terms of separation of Trinity, pero Christ was forsaking the Father because He took the cup of wrath. Pero may bahagi ng panalangin na inuuhan ng ating Panginoon. Ano yun? Sa John 17:5, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan at kalwalati ang taglay mo sa piling mo magpaligay mo sa lupa. Glorify me with the glory that I had with you before the earth was created. At dahil sa lubusang pagpapakumbaba na passive obedience. Tama ba? Yan yung sabihin ng passive obedience. May pinanalangin ng Panginoon, may this cup pass by me. Nung sinabi ng Diyos ang hindi, ano ginawa ng Panginoon Jesus? Tinanggap niya yun ng lugar. Na may kagalakan. Kaya masabi ng motto din ng Hebrews, kung for the joy that was set before Him endured the cross. That's passive. That's perfect passive obedience. Hindi lamang sumunod aktibo sa mga kautusan. Tinanggap niya ng may kaluwagan at kagalakan sa dibdib, maging ang pagdurusa na inihahain sa kanyang Diyos Ama para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At dahil ito na nangyari, dininig niya yung panalangin ng Panginoon Yesu Cristo. Kaya nasabi dito, at dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakababa. Ang sabi ng unang pangungusap ng Hebrews 5:7-8, kung si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at tumulong nakiusap sa Diyos na makapagligtas sa Kanya sa kamatayan. Christ was raised from the dead by the Father. Alam natin, Christ raised Himself from the dead. Alam natin, the Holy Spirit raised Him from the dead. Pero before He was raised from the dead, when He's about to face the cross, nanalangin siya sa Kanya na makapagligtas sa Kanya kamatayan. And this was God the Father. And the reward of Christ, because He humbled Himself even to the point of suffering and death, is the resurrection from the dead. Philippians 4:8-11, kaya na binasa natin yung unang bahagi ng Philippians. Philippians 2:6 and following. May kasunod yun. Verse 8, kung sinabi na siya ay nagpakababa maging sa kamatayan sa krus. Ang kasunod nun ay nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos. Nang dahil sa kanyang pagpapakababa at pagiging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus, siya ay lubusang itinaas ng Diyos. At binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano yung pangalan yun? Panginoon. So that at the name of Jesus, every knee shall bow. Kaya nga sa Acts 2:36 nakalagay doon, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon ng Kristo. Pag tinuwis natin ito, mapapagaya tayo sa mga kapwa natin at mga ipinapanalangin mga iglesia ni Kristo na gagamitin ng natin ito para sabihin na kita nyo, hindi tunay na Diyos si Kristo dahil ginawa lamang siyang Panginoon. We have to understand what it means to categorize the Lordship of Christ. In what way? Ang Lordship ni Christ ay may dalawang kategorya. Una, is inherent Lordship. Yung Lordship na mayroon na siya talaga. Kaya hindi niya itinatanggi kapag tinatawag siya ng mga tao sa paligid niya, even before He died and rose again, na siya ang Panginoon. Ano tinatanggap niya?
Sabi nga ni Peter, nung encounter na yung Panginoon, yung pa sa akin sa pagkatinda ako makasalanan. Sabi ni Christ, huwag mo kong tawagin yan. Walang ganon. That was his inherent lordship. Pero tinutukoy natin dito, sa kanyang muling pagkabuhay na pagtataas sa kanya ng Diyos Ama, is yung tinatawag natin earned lordship. Though he was already Lord, pero nung siya nagkatawang tao at nagpakababa, when he was humiliated, he was exalted. And God gave him the name above all names. And that name is Kurios, Lord, Panginoon. He was made both Lord and Christ. Alam natin noon pa lamang isakdal na sa kataasan ng ating Haring Pastor. Siya ay nagpakababa, nanatili ang estado niyang mataas kasi nanatili siyang Diyos. Pero sa kanyang pagpapakababa at pagkakatawang tao, sa kanyang muling pagkabuhay, lahat ng otoridad ay ibinigay sa kanya ng Panginoon. As a reward for him, he was exalted. He was declared as Lord of Lords and King of Kings. Sana hindi kayo nalilito doon. Nakakalito ba? Yung inherent lordship niya at saka earn. Sana hindi. I hope I am being able to communicate with you. I want to avoid being misunderstood. Mahalaga ang mga bagay na ito dahil ito tungkol sa persona ng ating Panginoon sa Kristo. What is it for us? Kung ang muling pagkabuhay ni Kristo ay pagtataas sa Kanya, ano ngayon sa atin? Ang pagtataas sa ating Haring Pastor sa Kanyang muling pagkabuhay ay nararapat na ating mapagmahal na pagpapasakop sa Kanya. Ulitin mo. Ang pagtataas sa ating Haring Pastor sa Kanyang muling pagkabuhay ay nararapat na ating mapagmahal na pagpapasakop sa Kanya. Nararapat ang ating Haring Pastor ng ating pagsusumika na mag-alaking alamin ang kanyang kalooban at mag-alaking magmasakop sa kanyang kalooban. He is inherently Lord. But in a certain sense, he also earned his lordship. And in earning that earned lordship, kasabay nito ay he earned our justification. Kung maraming mga sabay-sabay na nangyayari, manuling kabuhay ng ating Panginoon. Itinaas siya, nagtagumpay siya, inapin niya ang kamatayan. Pero natiyak ang pagpakawa ng sala ng mga magsisisit sa sampalakaya sa Kanya dahil hindi siya nanatiling pa. Kasabay ng pagtataas sa ating Panginoon Yesus sa Kanyang muling pagkabuhay at katiyakan ng ating pagpakawa ng sala, at nakatiyakan na tayo ay maging kaisa niya sa muling pagkabuhay sa paggugusto. Ngayon sa kasalukuyan, habang hinaantay natin ang paggugusto yun, siya sa kanyang muling pagkabuhay na itinaas ay nagtiyak ng ating pagpapawalang sala. Sa kasalukuyan, habang hinihintay natin ang paggugusto, ang pag-asa ng ating muling pagkabuhay, naghihintay dapat tayo sa paraan tayo ay mapasabot sa kalooban ng ating muling nabuhay at itinaas na Haring Pastor. At nais kong sabihin na ito ay isang mapagmahal at magalaking pagpapasakot, a loving and a joyful salvation. At ito ay magaganap lamang kung tunay ka ng tuman ng Panginoon, sapagkat ang puso mo, bagamat hindi pa kumpleto at husto sa kanyang pagbabago, ay iyong pasahan baguhin at patuloy na babaguhin ng ginawang ito ng ating Haring Pastor. Hindi inaalis ng kaligtasan ang hamon at hirap ng pagsunod sa kautusan. Gusto kong iset din yung expectation na yun. Ngunit, inaalis nito ang kabigatan. His laws are not burdensome.
sabi ni Lord. Nananatili mahirap kasi hindi natin kaya mag-isa. Nananatili yung hamon sapagkat nandiyan pa rin ang mga tukso ng kasalanan. Though tayo ay napawalang sala na, tayo may kakasala na din. Pero sa pusong bago na ipinagkakaloob ng tinapos na gawain ni Kristo, ang pagpapasakop ay hindi lang basta ginawang posible. Ito ay tiniyak. At ito'y maglalaking pagpapasakop sa Kanya. Sa Psalm 1:1-2, nagamit ito ng nakaraan sa ating Sunday School. Gagamitin ko ulit. Sabi noon, sa halip, kagalakan niyang sumunod sa kautusan ng Panginoon. His delight is in the law of the Lord. In English translation. At pinagnilang nilayan niya ito sa araw at sa gabi. Upang malaman natin kung paano tayo magalaki makapagpapasakop, kailangan natin alamin ang ikagalakan din. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa aking buhay? Ano ba ang kalooban nitong nagpakababang hari na aking din pastor na itinaas matapos muna siyang ibaba? Itinaas sa kanyang muling pagkabuhay, idiniklara ang kanyang pagiging tunay na anak ng Diyos, ibinalik siya sa kanyang trono. Ginantimpalaan siya sa kanyang pagsunod, maging ang kanyang kababaang pagsunod hanggang kamatayan. Sinagot ng Diyos Ama ang kanyang panalangin na siya ibalik sa kaluwalhatiang meron siya bago malikhain ng sanlibutan. At siya ang may hawak ng otoridad sa langit at sa lupa, ang hari ng hari at Panginoon ng Panginoon. Na bagamat hari ay pastol, na mamahalang soberano ngunit nangangalagang totoo. Kaya hindi pwedeng mawala ang salitang pagalakan doon sa pagpapasakop. The Christian life, I forgot who said this, hindi ako. The Christian life is one of gratitude. Yes, it is one of holiness. But holiness coming from gratitude. Nang dahil sa nilapit ka sa Panginoon, ang kanyang pamatay at ng pagkabuhay, kasabay ng kanyang humiliation at pagkataas ng exaltation. Anong nararapat na pasasalamat? Ang sagot ay magalaking pagpapasakop. Pag-inilay, hinayod ang kalooban mo, Panginoon, at sa bawat tukso ng Diablo na hadlangan ang iyong pagpapasakop. Laging nandun ang argumento, pabalik ng kalooban ng Panginoon sapagkat tinubos ko iyang tupang yan. Hindi ko lang siya pinaghaharian, pinapasto ko yan. At bago siya ibinilang sa aking kawan, namatay ako at nabuhay muli para sa kanya. Kaya anong paghahadlang ng Diablo na magpasakot yan sa akin, yung tupang iyan, bagamat may mga hamon sa kanyang pananampalataya, ay titiyakin ang ating haring pastor na magkakaroon ng kagalakan ng pagpapasakot sa kanya. Not only did He command that, He sustains that. He provides the enabling capacity for us to do that. Kaya nga, patuloy natin na tingnan ang pagpapakababa at pagtataas sa ating haring pastor in challenges such as temptation to not submit. Wala namang ibang remedyo doon eh. Hindi ka naman pwedeng basta ang sagot sa aking kawalang pagsunod ay sumunod ka agad. Ang sagot muna bago yung pagsunod sa kawalan nating pagsunod ay ang pagtingin paulit-ulit na may pagninilay at pagpapasalamat sa pagpapakababa at pagtataas sa ating haring pastor. And His humiliation and His exaltation and then obedience will supernaturally come after. Yan ang the best advice kapag isang tao ay ang ating kapatid na nahahamon
sa pagpapasakop o kung tayo man din ang nahamon sa pagpapasakop ay tingnan natin kung paano nagpakababa at itinaas ang ating pasakop. At ang pagpapasakop na ating na inaasahan sa atin at dapat hinahangad ng ating puso ng may kagalakan ay tiyak na unti-unting susunod. Ito'y tiyak na unti-unting susunod. Kung ating pagtatagpuin yung mga tingin natin na ito, tunay nga na napaka mapagbiyaya ng ating Panginoon. Ang siyang lubhang mataasin at pakababa. At ang siyang din itinaas. Kung tayo kanyang pinuntahan sa kanyang pagpapakababa, sa kanyang pagtataas, ay dinala niya tayong kasama niya. Magkamat na nanatili pa rin tayo dito sa mundo. Pero ang ibig ko sabihin sa dinala niya tayong kasama niya, ay dinala niya tayo sa Diyos. Yun yung pinakamabuting biyaya sa atin ng Panginoon ng regalo. At ito pang pag-asa ng may pagkabuhay. Dahil buhay nung itinaas sa ating Panginoong Jesucristo. Ito pa hanggang ngayon ay ang nating buhay. Matitiyak yung patuparan ng pangako niyang tayo babalikan niya. Upang gustuhin yung pagdala niya sa atin sa kanyang presensya ng kanyang Ama. Kung tayong palingan na pagamat naririto pa rin tayo, hindi ibig sabihin na hindi pa tayo nilapit sa Diyos. Pero gustuhin pa ito dahil buhay ang ating Haring Pastor. Siya yung pangako, siya yung muling babalik. Upang gustuhin ang pakikisama na yun. Habang naghihintay, magpasakot tayo. Kaya bilang hamon, ibilang natin sa pagulita, sa pagtataas sa ating Haring Pastor, ang nararapat na magalahing pagpapasakot sa Kanya. At tayo yung magtulungan dito sa layunin na ito. Yung magandang ilustrasyon yung trend. Nababanggit ko nung nakaraan, and then I shall close after this. Na bagamat hindi natin pwedeng kasahan na sabay-sabay ang paglago ng mga tao sa isang iglesia, ito ay mangyayari lang tayo sama-sama. Paano mo trend? Yung mga bahagi ng trend, di ba they are separated into ano tawag mo? Bagon. Anong tawag mo sa mga bawat Bagon ho, bagon. different cars ba? May train na humihila sa unahan, nandun yung paano mga makinarya and everything. And then yung iba pang bahagi nito na nakakabit sa kanya ay hinihila niya. Kung naghihilahan sila. Yung mga tutusin, nakikita mo na sabay-sabay silang dumidiretso. Bagamat hindi sila sabay-sabay. Kasi hindi naman sila magkakapatid. Pero sila yung magkakasabay. Sila sama-sama, hindi sila sabay-sabay. At makikita natin na ang mga ito naghihinahan sa pag-usap, sa pag-progreso. At ganoon din sa mga tao sa iglesia. Kasabay ng pagkababa ng Panginoon at sa kanyang pagtataas ay ang paglalagay niya sa atin sa kanyang komunidad. It secured that also. Wala natin. At kung may mga panawagan, at dahil may mga panawagan ganito, ang pagpapakababa at pagtataas sa ating Panginoon, lalo na sa area ng pagpapasakot at sa kababaan loob. Naroon na dapat natin akayin ng isa't isa. Na hindi lang tayo sabay-sabay sa maging paglago sa Panginoon sa Kristo. Pero ito'y sama-sama natin. Natatahan bilang isang katawan, isang komunidad ng ating Haring Pastor. Sana mga paalalang ito patungkol sa persona ni Kristo in relation sa kanyang pagkakababa at pagtataas sa kanya in His bodily death and His bodily resurrection
ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo po ay mananalangin. Magpapasalamat tayo sa Panginoon sa muli niyang pagmamahal. Salamat po aming Haring Pastor sa mga salitang ito na muli mo inihain sa amin. Hinihiling po namin sa kami lahat ay makinabang sa mga salitang ito. Pagbumahin po ng gusto bilang ito ay tinalim mo sa amin. At lahat pa sana mahaging ng mensahe nito ay makinabang. Mga wala pang kaligtasan, magsisit sumampalataya sa aming Haring Pastor na nagpakababang pinaslawan, nalimit, ngunit itinaas at muling nabuhay upang maghari, mamahalang, ngunit kasabay nito ay mangalaga sa kanyang lupa. Sana maraming lumago sa kapatiran at maraming maligtas sa mga hindi pa sumasampalataya. Ipunin mo po ang puso ng bawat isa sa amin na angkop na paghipong magdadala sa iyo ng kaluwalan niya. At sana Panginoon ay maging tunay ang bunga ng kababaang loob na itinuturo at tiniyak sa amin ang aming narinig. Pati na rin Panginoon ang pagpapasako, magalaki na ito pagmahalo ng pagpapasako ng dahil sa napakababa at itinaas ang aming narinig. Sa iyo po nawa ang lahat ng kapurihan at kalawalatian sa malibungan ng mga bagay na ito sa amin. Maraming salamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Pastor, ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Tayo po yung tayo po yung bawin. Salamat. Sige po, Kuya Dusty.